Okay, magandang araw mga lods. So, isang pinabagong video naman yung gagawin natin at saka pasensya mga lods, medyo natagalan tayong mag-upload ng ng video kasi may konting may konting grasya tayo. Medyo tayo, busy sa mga nagdaang araw kasi wedding ngayon, wedding month, June, July. Maraming papashoot sa atin or kumukuha ng serbisyo sa atin. Kasi isa akong photographer, videographer at saka slash SD editor or SIMD editor mga lods. Okay. And then medyo naambunan ng grasya. So medyo natagalan. Kaya ito na naman tayo mga lods. Balik tayo sa konting natin sa solar. Mag-share ulit na naman tayo sa mga nagtitiwala sa atin. So, bago tayo mga lods magpatuloy, makihingi sana ako ng subscribe sa channel natin at saka paki-like na rin ng video natin at saka paki-pindot ng notification bell. Okay mga lods, so may nagtanong kasi sa atin, bakit hanggang ngayon or magpahanggang ngayon meron pa ring PWM. Okay. So, bakit ba nga ba? Kasi sabi nila yung PWM raw luma. Oh, luma and then mayroong MPPT na ngayon. Okay. Oh, siguro mga lods, ang sagot ko niyan is kasi magpahanggang ngayon meron pa ring mga kagaya ko or kagaya natin, sino mang nanonood dito na wala ring pera, na maka-afford, lalo na sa mga yung mamahaling MPPT. So, kadalasan sa atin, mas pipiliin yung mga PWM. Wala kasi akong ibang sample, ito na naman. So, kahit may MPPT ito PWM pa rin to. So, sa mga medyo hindi pa naniniwala kung PWM to, mayroong mga video dyan, binuksan. Ewan ko kung buksan ko to, next video ko. Okay? Basta PWM to. Or, pulse wave modulation ba yan? Yung PWM. So, mga lods, may natanong din sa atin kung kaya bang lampasan ng PWM yung MPPT or kaya bang tumbasan ng PWM na mga solar charge controller yung mga MPPT mga lods. So sagot ko naman yan based sa experience ko mga lods. Kung malampasan siguro, hindi siguro. Hindi malalampasan yung MPPT kasi yun na yung latest maximum na yung kinukuha ng pinakamataas na efficiency na yung MPPT. Pero kung matumbasan siguro, pwedeng matumbasan ng PWM ang isang MPPT. Depende na yun siguro sa design mo mga lods. Or kung hindi man siguro matumbasan, siguro napaka-konti lang yung diferensya. Kung hindi man matumbasan. Pero, posibilidad, matumbasan talaga mga lods. Depende sa solar design mo. Matinding plano. Dapat plano lang. Hindi yung ginagawa ng mga DIYers na, bili ng bili. And then, hindi nakaplano. Yun na. Kung ano yung nabili nila, so yun is-set up. Hindi ganun. Pag PWM, dapat planado mo compare sa, hindi ko naman sinabi na yung MPPT hindi mo planuhin. Pero yung PWM is need ng plano talaga. Matinding plano sa mo. Okay. So may sample ako dyan. Hindi ko lang mapakita based sa theory na lang. Okay. Depende na lang to sa maniniwala. Hindi naman ako expert dito. Hindi ako expert sa pagsusolar. Hindi ako expert sa mga solar charge controller. So, i-base na lang natin dun sa sa theory na lang natin. Okay. Also ganito, paano ba malampasan
or matumbasan. Paano ba matumbasan ng PWM yung MPPT? Okay. May sample tayo mga lods. So, gawin natin sample yung solar panel ko dun sa taas mga lods. Itong ano natin. Itong 600 watts natin. Na may VOC na 47 volts na VOC. Yung VOC pala mga lods, yun anang voltahe. Yun ang voltahe na makukuha ng maximum ng solar panel natin na hindi pa nakakabit sa load. So yun ang nakukuha niya sa hindi pa nakakabit sa load. So tingnan natin kung ilan ba. Sa solar panel ko na 600 watts, so yung VOC niya is 47 volts mga loads. 47 volts. And then kahit hindi mo na isipin natin yung amperahe. And then tingnan mo rin yung BMP. Yung BMP yung maximum or maximum na makukuha niya lalo na sa tirik ng araw na voltahe. Yung BMP. Yung BMP ng solar panel ko is nasa 43.0 to 43.5. Parang ganun. 43.5, 43.6. Basta 43 mahigit. Yun ang kadalasang nakikita ko. Or yun din ang nakasulat sa solar panel natin mga lods. So, paano ba mag-design? So, para sa akin, yung gabay natin is much better kung mag-design kapag PWM yung solar charge controller mo. Unahin mo ang pagkuha ng details ng solar panel mo. Lalo na sa VOC at saka VMP. VOC, yung voltahe ng solar panel mo na hindi pa nakakabit sa load, and then VMP, yung maximum na makukuha ng solar panel mo. Sabihin na natin sa katirikan ng araw. Okay. And then, yun, pagplanuhan mo. And then, ganito. Halimbawa, yun na ang nakuha natin. Ang VOC sa panel natin is 47 volts, and then VMP is 43.0 to 43.5. Okay, sabihin na natin 0.5. Okay, 43.5. So, ano ba ang maganda dyan? Kasi PWM. Kasi alam natin, pag PWM talaga, sinasakyan lang ang voltahe ng system mo or battery system mo. Halimbawa, kung nag 12 volts ka, yung ilalabas ng panel or yung ibibigay ng solar charge controller na PWM is yung pang 12 volts lang. Kung 12 volts mo, halimbawa, yung 12 volts live PO4 is nasa 14.2 to 14.5. So, yun lang ang ilalabas. So sayang yun. Yung ibang kuryente, hindi yun papasok. Baka sabihin na naman nilang hindi nasasayang kasi may DC to DC conversion. So, tingnan nyo na lang sa ibang video ng YouTube kung hindi ba nasasayang. Or kaya i-experimentohan nyo. Gamitan nyo ng power meter. DC power meter. Kasi ginamitan ko na yun dati. Nag-experiment ako. Iba talaga. Pag PWM, may nasasayang talaga na power, and then sa MPPT, halos nakukuha mo. Depende sa solar charge controller. So, wag natin pag-usapan yung MPT mo na. Yung PWM mo na. So, yung ibang voltahe dyan, nandyan lang yan. Hindi makapasok sa baterya kasi masisira yung baterya mo. So, ang kaya lang ipasok is 14.5. So, yung ibang excess na voltahe, wala na yun. So, pag 24 volt system naman, so let's say yung charging ng 24 volt system is 28. Sabihin na natin 28, 27 to 28. So, yung iba naman, masasayang. So, hindi bagay. Kaya, planuhin mabuti. How about 36? So, yung 36 naman na volt system ng live PO4 is nasa 43. 43.2 to 43.4 ata. So, pasok siya. Pasok siya sa natin, VMP ng panel natin. So, yun. Yun mga lods.
So, yun ang gamitin natin. Halimbawa, yun ang panel na nabili mo, gaya sa akin. So, para matumbasan yung MPPT, much better na gagamit ka ng 36 volt na system. Kasi pag 48 volts naman, lampas na rin. So, 51.2 or 48 volt system, ang charging niya nasa 52 ata or 54. So, lampas na sa VMP mo. Gagamit ka na naman ng ibang panel, si-series mo, so may masasayang na naman ulit. So, much better na 36 kung gaya sa panel natin na may VOC na 47 and then VMP na 43 or 43.5. So, yan mga lods. Tingnan mo yung panel mo, kung ano yung VMP mo, and then mag-search ka i-search mo yung mga charging voltage ng bawat system like 12, 24 volt system, 36 volt system, and then 48 volt system. I-search mo yun para yun ang ibagay mo. So, sa panel pala natin, kung hindi pala tayo gumamit ng MPPT na Illjoy na 600 watts, so yung bagay pala sa panel natin is 36 volt system mga lods para maka-harvest tayo ng maximum halos or natutumbasan yung kuha ng MPPT natin kung 36 volt system. Kaya yun, sabihin ko, yun ang isa sa pinakamali ko. Kaya yung system ko is 24. Dapat sana is 36 para kahit PWM mas makukuha natin yung maximum na pag-harvest ng panel natin. Gaya sa nakukuha rin ng MPPT. Pero since dalawa yung panel natin, so it needs ng splitter or i-parallel natin. So mas malaking wire ang gagamitin diyan. Kung dalawa yung panel mo. So, yun ang maipayo ko or mai-suggest ko. Pero sabihin ko ulit hindi ako expert. Para lang to sa mga naniniwala sa akin. So, pag PWM, hindi ibig sabihin na PWM kulilat na sa harvest. Depende pa rin yun sa system mo. Kung ano yung baterya mo o ilang baterya ang itatapat mo sa solar panel na binibili mo o your VMP ng solar panel mga lods. So, kailangan ng planuhin mo yun. Kung anong mag-search ka ng panel, tingnan mo yung VMP, and then, yun. Tingnan mo rin yung mga charging. Maggawa ka ng chart, kung ilang yung charging ng 12 volt system na LiFePO port, 12 volt system na lead acid, kung balak mo mag-lead acid, and then 24 volt system na LiFePO port, and then 24 volt system na lead acid, and so on and so forth. Yun lang mga lods. Ang tips ko lang kung gusto nyong gumamit ng PWM. Kasi yung PWM mga lods, napakamura. Ang laki ng diferensya sa doon sa MPPT. Sa ganitong PWM, nasa 900 lang to. Samantalang yung isang Illjoy natin na MPPT is 2,150 up to 2,400. So, malaki. Times 2 mahigit yung presyohan nito. And then, 100 ampere. So, siguro, based sa panel natin na 600 watts. And then, 43 yung VMP. And then, may maximum na current niya is 18 ampere yung panel natin. So, kayang-kaya nito kasi 100 ampere to . So, maraming panel pwede mong iparallel. Pero, yun na nga. Hindi nga tumaas yung voltahe mo. Pero pag marami ka namang panel na iparallel, mas lalaki yung yung kailangan na wire mo from solar panel to solar charge controller. Pag malaki yung wire mo na gagamitin, so it means mas mahal. So, yun. Mas mamahalan ka pa
kaysa MPPT yung gamitin mo. Oh. Pero kung isa lang naman ang solar panel mo, o isang 600 watts o kaya dalawa, so pwedeng-pwede pa yon, isa, dalawa, and then balak mong mag-set up, tapos gaya sa panel ko yung nabili mo, so 36 volt system. Pwede pa rin yun. Oo. Dalawang panel ano mo, i-series mo. I-parallel mo. I mean, kahit nga, no? Kahit tatlo, pwede pa. Mura pa man siguro yung ano. Number 8 or parang kayang-kaya ng number 8. Oh, yung tatlong panel. Oh. Kung may number 6, much better. Oh, kasi much better yung malaking wires sa panel para hindi iinit. Oh. Tapos walang voltage drop pag hindi iinit. Konti lang, minimal lang. So yun mga lods, kung umabot kayo sa puntong ito, maghihingi sana ako ulit ng subscribe at saka press na rin din ng notification bell natin para stay updated mga lods. Okay, maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye.